Sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuwang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paanong mangyayari palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng mga ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon naman, maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Pinapatawad kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, bago po ako maghomilya, nais ko po munang magkwento sa inyo sapagkat umaapaw ang aking puso ngayon sa kaligayahan at pagpapasalamat. Alam niyo po na noong April 1 to 30, isang buwan, naglakad po ako ng nag-iisa galing sa France papuntang Spain. 580 kilometers ang nilakad ko. Nag-a-average akong lumalakad ng 25 kilometers bawat araw. Imagine, parang Manila Cathedral to Baguio, Baguio pabalik sa Manila Cathedral. Nilakad ko sa loob ng 30 araw para ipagdasal ang mga may cancer at mga may sakit. Sinabihan ako ng aking kapatid na Tibot na isang kaibigan ang pinagdasal namin
at siya ay gumaling sa cancer. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya inaalay ko po ang misang ito bilang pasasalamat ko sa Diyos sapagkat si LV Navarra ng Legazpi City ay isang living miracle ng kagandahang loob at awa ng Diyos. At dahil din sa panalangin ng sambayanan at siyempre doon sa paglakad ko sa Camino de Santiago de Compostela, hindi na sayang sapagkat at least may isa o alam ko marami pa nagagaling dahil doon sa paglakad ko po. Ngayon po sa ating Ebanghelyo. Ang ating mga pagbasa mula sa unang pagbasa hanggang sa ating Ebanghelyo ay patungkol ito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, our relationship with God. Nilalang ng Diyos ang tao, si Adan saka si Eva, upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan ang tao sa Diyos. Subalit dahil sa kasalanan, ang ugnayang ito ay nasira at pinutol ng tao. Kaya doon mismo, pagkatapos na nagkasala ang tao, ay nakita natin na si Adan at saka si Eva ay na-realize nila na sila pala ay hubad. Ito ang gawa ng pagkakasala nung pagkakaroon mo ng malisya dahil pinutol nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Subalit hindi natapos ang pagputol ng kanilang ugnayan sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Papag-awayin ko kayo, ikaw at ang babae. Ang tawag po natin dito ay proto-evangelium. Ulitin natin, proto-evangelium. Ang ibig sabihin ng proto-evangelium, ito yung pinakaunang mabuting balita doon pa sa lumang tipan. Bakit po? Sapagat dito, ipinangako ng Panginoon na magpapadala siya ng isang tao at isang Diyos na magliligtas sa atin. At yan ay walang iba kundi si Jesus. At ang babaeng ito ay walang iba kundi si Maria. Fast forward tayo, galing doon sa lumang tipan, ngayon po dito sa ating Ebanghelyo. Ito natin ang ating pansin dito sa sinabi ng Panginoon na maaring patawarin ang anumang kasalanan. Subalit isang kasalanan lang ang hindi kayang patawarin ng Diyos. At ano yon? Ang panlalait sa Espiritu Santo. The sin against the Holy Spirit, hindi mapapatawad. Ano po itong sin against the Holy Spirit? Kasi kung bumalik tayo doon sa lumang tipan, na nangako ang Panginoon na magbibigay siya ng isang manunubos, ito na ang panunubos, si Jesus, ang poong Nazareno. Alam mo at naniniwala ka na si Jesus ang manunubos ng mundo. Subalit, nire-reject mo siya at ayaw mong akuin yung kaligtasang iniaalay niya sa'yo. Yun ang kasalanan laban sa Espiritu na hindi iyan mapapatawad. Sapagkat nire-reject mo yung kaligtasan na ibinibigay, inialay ng Diyos sa iyo. Ito yung mga kapatid, yung ugnayan na ikinakabit tayo ng Diyos sa Kanya, pero sinasabi mo, at alam mong yan ang dapat mong gawin, pero sinasabi mo, no, ayaw ko niyan, kaya pinuputol mo yung ugnayan mo sa Diyos. Walang magagawa ang Diyos dyan, sapagkat meron tayong freedom of the will. Yung libre ang kaisipan mo na magdesisyon ka para ikaw ay makaligtas. So yun po ang ibig sabihin ng kasalanan o panlalait sa banal na Espiritu. Kaya nga, ang huling bahagi ng ating Ebanghelyo ngayon ay merong bagong ugnayan o relationship na
ino-offer sa atin ng ating Panginoon. And it is beyond blood relationship. Nung nagtuturo siya, ang daming tao, dumating ang kanyang ina, si Mama Mary, at ang kanyang mga kasambahay, at sinabi ng mga tao na nakapalibot sa kanya, nandito ang iyong ina at ang iyong mga kasambahay. Ano ang sabi ng Panginoon? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Yung tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Hindi mga kapatid ito pag reject kay Mama Mary bilang kanyang ina. Subalit ito ipaanyaya ng Panginoon sa isang panibagong ugnayan natin sa Diyos. Na kung babalikan natin doon sa lumang tipan, ay nireject ito ni Adan sa ni Eva. Ngayon, ikinakabit ulit tayo ng Diyos sa isang ugnayan. At ang ugnayan na ito ay walang iba kundi yung pagiging anak natin ng Diyos. That each one of us is a beloved son and daughter of God. And this is our greatest identity. Ito yung pinakamalaking pagiging tao natin, pagiging mga anak natin ng Diyos. This is our greatest identity. Beyond consanguinity. Ibig sabihin nito, lagpas pa ito sa ugnayan natin sa ating mga pamilya, sa mga kadugo natin. Kaya nga, di ba, sa ating simbahan, ang sinasabi natin, tayo ay magkakapatid. Tingnan ninyo ang mga katabi po ninyo. Ang iba dyan, hindi nyo naman kilala. Hindi nyo naman alam ang kanilang mga pangalan. Pero bakit natin sinasabi na kapatid? Sapagkat pinatid tayo mula sa isang sinapupunan ng ating Diyos Ama. Iyon po ang katotohanan sa ating pananampalataya. Kaya lahat tayo magkakapatid sapagkat iisang ang ating pinanggalingan. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Galing tayo sa kanyang puso, galing tayo sa kanyang sinapupunan. Ito, mga kapatid, ang magandang balita sa araw na ito at sa araw-araw nating pamumuhay. Di ba ang ganda-ganda ng inaalay sa atin ni Jesus? Nireject ni Adan sa ni Eva, pero ngayon, eto tayo, minamahal na mga anak ng Diyos.